Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Isang magandang araw ng Huwebes. Ito po ang ating programang Palakat Streamline. Magandang umaga. Ako po ang lingkod, Alvin Remo. At ngayong umaga, mapalad po tayo at makasama po natin ang Tourism Officer ng Batangas City. Wala pong iba kundi si Mr. Eric Anthony Sanohan. Good morning po, Sir Eric. Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, kumusta naman po kayo ngayong araw na ito? Masayang masaya, Alvin. Wow! Ayan. So, Sir Eric, para po sa kalaman po ng ating mga manonood, ano po ba ang basic function ng ating tourism office dito po sa Batangas City? Well, basically, kami yung nag-promote at saka nagpapakita ng mga tourist spots, yung mga pwedeng mapuntahan dito sa ating bayan. Opo. Ayun. So, alam po natin, lately po madami pa po tayong activities. At ito pong katatapos lamang ay ito pong ating opening ng Regional Athletic Meet Association. Ano nga? Regional Athletic. Association Meet. Ayan. Pasensya na po. Ayan. So, ano po naging participation po ng ating City Tourism Office para po dito sa opening ng RAAM? Okay. So, basically, Alvin, kasi anong nag-host ang Batangas City ng RAAM, involved lahat tayo sa city. If you remember, tayo rin yung magkakasama Yes po, opo. sa mga plano at saka sa mga paggagawa ng mga pagsalubong sa mga tao. Sa Office ng Tourism, naatasan kami na magkameron ng isang booth sa may malapit sa track oval wherein nandoon yung mga produkto na pwede nating ipamili, pwedeng bilhin ng mga bisita natin para magkameron sila ng souvenir ng hindi lamang ng RAAM kundi pati ng Batangas City. Ayun. Kami rin yung hahawak ng mga files kung sakali na yung mga magulang o yung mga kasama ng mga athletes ay mga ilangan ng mga accommodations, mga directory para sa mga restaurants, yung pwedeng mapuntahan nila. Sa amin, ang office ang nagpo-provide ng mga ganong information. Ayun. So, noon po ba ng karaang-ram talaga pong yung ating mga hotels, resorts, restaurants, ay talaga pong nagkaroon ng dagdag na pagkakakitaan? Oo naman, kasi kung maaalala mo, pag nagkameron ng isang activity ang lungsod, lahat ng mga maiikutan ng mga tao ay magkakameron ng kita. Yes po. So simula to simula dun sa mga pagsakay, Yes, sa ating opo. tricycle, sa ating mga jeep, sa mga pagkain, sa ating mga restaurants. Tapos kung maaalala mo, hindi lang basta yung mga restaurants. Ang Leipo, kasama rin natin Apo. dyan, nagtayo kasi ang Leipo ng parang food court. Food court, yes po. Dun sa malapit sa sa Oval, wherein yung mga players, yung mga coaches, mga teachers, pwede silang pumunta doon at kumain kasi alam natin na provided naman yung food nila. Kaya lang pag mga merienda o yung paglabawa nag-extra gutom, Yes. kung ano man ang gusto nilang bilhin, nandun. So, alam naman natin ng mga Kasama Pilipino talagang laging makain. Yes, oo. Dahil tayo lamang sa buong mundo, ang kumakain ng seven minimum times a ay day. 5. Oo. Kasi nga, almusal, 7 tanghalian, times a day. hapunan, in between may merienda, pero Yes. may midnight snack pa. Yes, oo. Ayan. So tayo nga po, sir, ay nagtayo ng ating pong booth dito sa ating puso. Kumusta naman po ang outcome po nitong ating booth? Actually, maayos.
yun kasi Alvin, hindi naman namin hindi naman sinasabing walang tubo, kundi Apo. hindi namin tinaasan ang presyo. Apo. Ang plano talaga namin ay makapag-provide ng mga produkto, hindi lamang para sa yung sa mga manlalaro, kundi para ma-promote din ang Batangas City. Ang ating meron kami mga t-shirts, may mga mugs, Souvenirs. may mga souvenirs, may mga keychains, ref magnets. Yun kasi yung mga usual na binibili ng mga bata at ang mga bisita from iba-ibang mga bayan para maipakita nila na ang pag natuwa sila doon sa pag-host ng isang lunsod, bili tayo ng souvenir para maalala natin yung experiences natin doon sa lugar na yon. Yes, at alam ko dahil nga meron din ibang nagtitinda nakasama meron din ng organization, pero mas pinupuntahan po yung booth ng Batangas City dahil bukod sa magaganda ay mas mura. Sa awa ng Diyos, ganun talaga ang ginawa namin at plano para hindi naman, kasi ang sabi namin is dapat ay yung muna mga taga Batangas ang kumita. So ang mga suppliers, hindi naman kami ang gumagawa ng mga t-shirts, but may kinukuhanan din kami ng mga suppliers, pero mga taga Batangas. So sabi mo nga, mas marami ang nabebenta nung sa booth namin kasi mas mura kami. At saka yung quality maganda. Parang doon na lamang sa shirt, Sir Eric, ay parang doble ang presyo nung nasa iba. Oo. Ang naging problema lang po namin, Sir Alvin, hindi kami maka-cope up sa dami ng bumibili. Oo. Kumbaga, parating pa lang yung stock, ay meron ng may-ari. Kung mapapansin mo, Sir Alvin, nun, ang daming nakaupo o nagbabantay na sa booth namin. Ang nangyayari nun, nasa booth na sila umaga kasi may mga reserve na. Kasi gusto nila, pagdating kasi po yung supplier namin, normally after lunch dumadating. So yung iba, mga naka-order na o yung iba naghihintay na ng mga bagong supplies na dumadating. Kaya nakakatuwa rin naman po dahil nga po, yung mga suppliers namin ay hindi na maganda ugaga sa print. Normally po ang ginagawa nila sa gabi, walang tulugan talaga para sa umaga ma-deliver agad. Gagawa na ng supply. Ayun. At malaki-laki rin po yung kinita ng ating booth na yun. Yung tama lang. Tama kita lang. Maraming nabenta. Maraming nabili. Ayun. So after po ng Raam, Sir Eric, ang sunod nating activity na involved po ang office niyo, ito pong ating pagdiriwang ng Holy Week. Yes. Kung saan alam naman natin, ang Batangas Province, Batangas City specifically, ay pinupuntahan tuwing Holy Week, Semana Santa. Balitaan niyo po kami tungkol dito. Sabi mo nga, hindi lang po doon sa buong probinsya, kundi mismo sa city natin, ay pinupuntahan po tayo ng mga pilgrimage, mga pilgrims para sa mga Catholic pilgrimages. Kasi po, ang ating pong basilika, kung hindi nyo po alam, nandito po ang ating Immaculada Concepcion. Yes, opo. Na canonically crowned. Tapos nandito rin po yung ating ang ating mahal na poong Santo Niño ng Batangas. So dito rin po nakalagay. So ang mga tao po ay pumupunta dito at ang role po ng tourism hindi lang po to monitor but also to help yung mga pilgrims at saka yung mga ibang bisita. Kasi kung kayo po ay familiar, kung kayo po ay nagpi-pilgrimage sa mga iba-ibang lugar, ang ginagawa po ng mga tao, pagkatapos ng pagpunta sa simbahan, lalabas, tas titingnan ano ba ang nabibili dito, ano bang nakakain. So normally po, ang tourism office ay may booth po kami within the facility ng aming opisina, na sa labas nga lang po, pero visible po sa mga tao. Yes, opo. At yung mga tao po, paglabas ng simbahan, makikita po kami. So magtatanong po, ano ho bang pwedeng mapuntahan dito? Ano pwedeng mabili? Anong pwedeng kainin? So yun po yung role namin. Okay. Kasama rin po yung sa amin yung halimbawa may mga tulong kami na pwedeng i-extend. Like sabi ko nga po sa inyo, yung more on yung mga information regarding po yung mga gusto nilang mapuntahan or makainan. Yun po yung aming role po sa Holy Week. Tapos meron din po kaming mga minsan po ay meron po kaming
yung parang advisory. Advisory. Opo, oo. kasi minsan po, ang problema namin, sa halimbawa, pupunta sa isang simbahan, halimbawa, sa Monte Maria, medyo malayo. So, iaano namin, ganito pong kalayo to, tapos ngayon po ay mas marami po ang tao. Sa ganitong pong oras, kung gusto nyo, sa iba muna kayong simbahan dumaan, Pumunta. tapos saka po kayo pumunta sa ganitong oras pag hindi na po masyadong marami. Yes, ayun. So, kumusta naman po ang feedback ng ating mga kababayan regarding po sa ginagawa nating assistance? Maayos naman Apo. po, kasi ang assistance po ay hindi lang kami. Mm-mm. Lalong kasama po natin dyan, kaagapay po natin lagi ang TDRO, for the TDRO. traffic. Opo. Kasi po, alam po natin na ang mga simbahan natin ay hindi naman po lahat nasa main roads. So, kung mga maraming, halimbawa, katulad nga po ng sinabi natin, may mga oras na biglang bugso ang mga turista. Tapos Ang bus pa po ang dala. Ang TDRO po ay tumutulong hindi lamang po dun sa flow ng traffic, kundi sa pagpapark. Kasi ang mahirap din po mag-park pag halimbawa maraming mga sasakyan na sabay-sabay na pumupunta. Ayun. So, kung ever na gusto nyo pong pumunta sa Batangas City, hindi man Holy Week, ay welcome na welcome Opo. po kayo dito. Ayun. Actually, sabi nga, Alvin, sa Batangas City, hindi lang Holy Week ang pagpunta ng mga tao, mga pilgrims sa ating mga simbahan. So Yes kahit po anong oras, ay bukas naman po ang mga simbahan namin. Yung normal na hours ng simbahan. Ayun. Opo. So, isa pa po sa services na binibigay po ng ating tourism office, lalo na sa ating mga students, ito pong parang tour guiding sa loob Yes. ng museum. Apo. So, paano po ginagawa itong tour guiding po? Okay. Ang tour guiding po, yung pinapaalam po namin kasi sa mga schools na ang Museo Puntong Batangan o ang ating Batangas City Museum, ito po ay open sa lahat ng mga estudyante o kahit po mga walk-ins na pumunta sa amin para makita ang loob ng nilalaman ng ating ating museo. Opo. Ang mga ginagawa po ng ibang mga schools, lalo na po pag maramihan, halimbawa section. Yes. Opo. Kung maaari po, ni-request naman po namin na may letter po kayo informing us kailan po kayo darating, ilan ang darating, para po maplano namin. Parang advanced scheduling. Yes, advanced Oo. scheduling po. Kasi ang museum po natin ay 2 floors. Yes. Hindi po pwedeng over po yung darating. So, ini-schedule po namin na comfortable po yung mga tao, ng mga bata na nandun, at maaasikaso ng mga ako at saka ng mga staff ko. Baka, Sir Alvin, bukod po sa museum natin, meron po tayong apat na pedestrian museums. Ayun. Yun po yung bago natin sa tourism. Ang Batangas City po ay nagtayo with yung dating mayor po natin, Mayor Beverly Makuha nung time niya. Siya po ay nagtayo ng 4 na pedestrian museums. Ano po itong pedestrian museums ito? Ito po ay yung mga dating mga pedestrian overpass na dati po hindi naman pinapansin, hindi naman po ginagamit. So, minarapat po na lagyan ng museum parang learning pedestrian museums ng city government para po yung mga bata na tatawid ay may malalaman. May learning pa din. At Apo. ito po ay sinasabi ko rin po, ito po ay open sa lahat kasi hindi naman po ito isang gusali, kundi ito ay mga pedestrian overpass na kinonvert nga into pedestrian museums. At itong 4 na pedestrian nga po, ito, kahit na ito magkakatulad na pedestrian museum, Iba-iba. magkakaiba to ng concept. Opo, magkakaiba Ayun. po yan. So, pwede po natin elaborate, ano po ba ang Opo, concept sige ng po. bawat pedestrian Opo. museum? Ang unang-una po natin ay yung nasa tapat ng UB. Yes po. Yun pong nasa tapat ng UB ay bahay na bato at saka sublian. So pagtingin nyo po, bakit bahay na bato? Ang itsura po niya sa labas ay parang bahay na bato. Tapos makikita nyo po, may naghaharana. Apo. So, in a way, para po yung kultura ng Batangas City nung mga sinaunang panahon. So, yung Yes. kultura ng paghaharana sa Opo. dalaga, pagliligaw ng Opo. binata, ganun po yung labas. At pansin ko po, merong gwardiya. Meron pong gwardiya Sibil. sibil. Oo. May mga gwardiya sibil po dun sa mga dun sa hagdan. Apo. So yun po yung yung labas noon. Pero pagpasok nyo po,
ang makikita nyo po ay yung naging evolution po ng ating Sublian. Yes. Sublian Festival. Kung hindi po ninyo maitatanong, siguro po alam naman ninyo, ang Sublian po ay ating sayaw sa Batangas. In several place in Batangas province, pero ang specific po sa Batangas ay ang ating talumpok. Talumpok So Subli. makita nyo po na nandun po ang kumbaga nag-propagate ng Subli para hindi mamatay noong time ni Mayor Eddie Di Macuja, kasama po niya nung si Mr. Ed Barbon. Yes. Sila po yung nagsimula na revive ng Sublian. Ayun. Yun po. Tapos nandun din po si Mayor Vilma Di Macuja kasi during her time naman po nagkameron tayo ng Sublian, yung sayaw, yung street dance. dancing. Oo. So nakita po natin na nagkameron na po ng ibang aspeto naman, hindi lang yung contest, kundi nagkameron ng street dancing. Ayun. So ito po yung pedestrian museum sa tapat ng UB. Apo. Ano po ang sunod? Ang pangalawa po ay yung nandoon naman sa may pagitan ng Batangas National High School at Batangas State Batangas University. State University. Ano Na naman- ngayon ay ang tawag na ay National Engineering. The National Engineering University. University, Ayan. opo. So ano naman po ang kahibahan ng... Ito po ay yung parang sinabi natin na past meets future. So makikita nyo po, pag tingin nyo pala, hati po yung yung itsura. Ang isa ay may kalesa, Then, meaning yung past. Tapos yung future naman po na side ay may mga workers po tayo na mga nagwe-welding at meron pong parang mga makabagong mga gusali. So, bakit po dito natin nilagay? Kasi kung bakit maaalala natin, ang Batangas National High School, siya yung kauna-unahang Paralan, oo. institution na tinayo ng mga Amerikano sa atin. Actually, it's just 1 year after yung Silliman University sa Mindanao na tinayo nila. Sa Dumaguete yun. Oo, sa alam Dumaguete. ko. Naalala mo, sa Dumaguete. Tapos, nasa pagitan siya, ang katabi naman ay parang, ito yung past, yung future naman natin ay yung BSU, na dati trade school, Trade na din school. naging Batangas State University. Dati Ngayon- pa pala Pablo Borbon Memorial Institute of Technology, naging BSU. At ngayon na, dahil future na yung nila, ay The naging National The National Engineering University. University. Ang ganda ng... So sa loob, makikita mo rin yung ganun din, yung pagkahati. Merong mga, nung una yung mga paraan ng mga pinagkakakitaan ng mga tao noon, pagsasaka, Yes, apo. yung mga pag-aalaga ng mga hayop. Mhm. Tapos makikita nyo doon sa kabila, ito na yung may mga paggamit sa may mga nagsasaka pa rin, pero mga traktora na ang ginagamit. Modern Yung mga na. Modern na. Oo. Tapos makikita nyo rin doon, yung mga, may isang famous na babae doon, na Batangueña, na very famous siya kasi siya ay hero, hindi dahil siya ay Nakipaglaban. hindi, siya kasi ay inventor at saka siya, nutritionist, siya si Maria Orosa. Kung hindi kayo familiar, siya yung nag-invento ng banana ketchup. Taga Batangas po yun. So, Okay. yung iba yung mga bata na tinutour namin dati, sabi niya, ay, bakit po ganyan? Bakit may ketchup? Ba't may ketchup? Ganyan. Kasi po yung banana ketchup ay dati po ay yung banana sauce, ang tawag. At saka hindi pa kulay red. Hindi pa kulay red. Anong kulay dati? Yung kulay kulay saging. Yung ganon. Parang yellowish. Oo, parang kasi po parang inimbento nila, ni Maria Orosa, as alternative na para ma-enhance sa pagluluto. Pero wala itong pangalan, kumbaga generic Oo, na generic. Okay. Ngayon na naging yung mga brands madami na. Ayan. Tapos, siya din ay nag-invento using yung mga dara, yung mga yung mga parang byproduct ng Yes. palay Apo. na ginawa niyang parang nutritional drink para mapainom do sa mga nasa ng prisoner of war ng mga ng mga Pilipino. Kaya doon parang na-awardan siya ng na parang medal Yes. as a hero for doing that. Hero pa din siya, kahit may Oo, makipaglaban. kahit hindi siya nakipaglaban Oo. kasi nga tumulong siya. Ayun. Ayun yung pangalawa. And ang pangatlo po, Ang pangatlo po ay yung nasa may tapat ng ng Casa del Bambino. Casa del Bambino.
ang ano naman po Streamline. dito ay flora and fauna, Fauna, na oo. makikita mo sa Batangas City. So, pagtingala po ninyo, makikita nyo po, may mga hayop, May musang, may musang, Oo. may ibon, may paniki, may mga may mga orchids, orchids, may mga ano, may kabalyero. hindi siya orchids, kabalyero. Kabalyero. At saka, sampagita, Ah, at saka meron yung gumamela. yung Rosa gumamela, sinensis, si- Vilma Abaya de si Makuha. Ayun. Ayun. Kasi ano po ang relevance ito? Ito po yung mga nakikita, not necessarily na exclusive ng makikita sa Batangas, but nakikita mo ng mga hayop sa Batangas. Mm. So ito po ay tumutulong sa ating kalikasan, sa ating web of life sa Batangas. So meron pong mga musang na sinasabi natin sa mga kagubatan natin ay meron po. Ito po yung civet cat, yung mga nakikita natin. Sa kasalukuyan ba, meron pa rin ito? Meron pa rin. Musang. Kaya lang wala na sa bayan wala. Sa mga Ah. bundok may mga nakikita pa. Tapos yung mga bulaklak po, kasi po kung hindi po kayo masyadong familiar, may mga barangay po sa Batangas City na pinangalan sa bulaklak. At isa po nga dito ay yung Sampagita, which is our national flower. Tapos meron po doon yung kulay orange, yung kabalyero. Ang kabalyero naman po ay ating provincial tree. Na yun po ay, at tandaan ko nung bata tayo, ginagamit natin sa pang-alay sa Flores. Yes, opo. Pero Actually, yun hanggang po- ngayon. Oo, hanggang ngayon. Actually, hindi naman po siya unique kita sa Pilipinas kasi alam ko yung ang tawag dyan, Arbol de Fuego. Mm-mm. Kasi dala ng mga Kastila, yung fire tree ang tinatawag Oo. natin. Pero kabalyero ang tawag natin. Oo, saka if I am not mistaken, yung alangilan. Oo, yun sa dati maraming mga Ito ay ilang-ilang. mula sa ilang-ilang. Oo, ilang-ilang yung mga ano. Tapos ang syempre, ang sentro nun ay yun yung ating sinasabing Rosa sinensis, Vilma Abaya de Makuha. So bakit? Kasi nung ang mayor natin ay si Mayor Vilma, siya ay napili dahil sa kagalingan niya as mayor. She was one of the best mayors of her time dun sa Pilipinas. Sila at several women mayor ay nabigyan ng honor na ipangalan sa kanila ang isang gumamela. At ang natapat nga sa kanya ay yung Rosa sinensis, Vilma Abaya de Makuha. Ayun. So, Ayun. ito yung third, tawag ito? Third pedestrian. Pedestrian natin. Then, ang fourth and the Ang last. fourth naman ay nandun sa may terminal. Mm-mm. Ang nasa terminal, ito naman ay yung sa biodiversity natin sa Mm. sa pagtingin mo ganun, makikita mo isang malaking bangka Mm-mm. na ang tawag nga natin ay Sinibatche. Sinibatche. Oo, dahil ito ay korteng Sibatche. Oo, yun, yung gulay na Sibatche. Tapos makikita mo may maraming may dalawang tao na nanghuhuli ng isda, may lambat. Tapos ang sa labas, ang nakalagay ay mga isda. Mm-mm. Pero pagpasok mo sa loob, makikita mo na ay yung diverse types ng mga isda na makikita mo sa dagat dito. Oo. Kasi ito ang fini-feature naman natin dito ay yung sabi natin na being yung Verde Island Strait ay center of The marine biodiversity. biodiversity. Oo. Ibig sabihin daw po nun, sa ating Verde Island Strait ay sa bawat square foot ng dagat ay dito may pinakamaraming uri ng isda at coral na makikita mo. So para siyang sabi nila, bakit ba natin fini-feature 'yon? Para malaman ng future generation at pag nalaman na nila na dapat alagaan natin. Kung ano ba Yes. yan sa At maganda dahil nasa tapat siya ng Grand Terminal. Means of transportation din itong Sibatche noong unang panahon. Yes, oo. Kasi yung sabi ko nga, Alvin, yung Sinibatche kasi ay kung very familiar kayo sa Vinta, sa Zamboanga, nung panahon na ginagamit ang mga bangka, pag daw nakita mo yung itsura ng Sinibatche, alam mo agad na, taga Batangas. Kasi very distinct yung itsura na gano'n na pinattern nga sa pod o dun sa, sa gulay. Itong sa pad na ito, parang kamag-anak to ng patani. Oo. Kadyos. Kadyos, Oo. yes. Kaya lang siya ay yung kulay pink, yung ano. tas yung mablend dulo. ka, Oo, mabango. Oo. Ayun. So, Sir Eric, a month ago, after the Holy Week, ang ating pong tourism office ay na-awardan as rank 4 na Provincial Tourism Office. Opo.
dahil po sa pagko-conduct natin ng ating Holy Week activities. Kung Yes. alin po ito? Ito po kasi ay ang provincial tourism office po kasi ay naghihingi sa amin, humihingi sila lagi actually quarterly kami po ay nagsasubmit ng tourist arrival. Mm. So it can be yung overnight Mm-mm. or pwede po yung day tour. Yes. At ito po ay kasama namin ang mga simbahan, ang mga hotels, ang Resorts, mga resorts oo. sa pagkuha, Mm-mm. sa pagkalap ng data. Mm-mm. Na ito nga po yung sinasabi namin dahil sa bawat darating po, gusto po, ina-identify po namin, ito ho ba ay babae, lalaki, Mm. local, foreigner, tapos nag-overnight ho ba sila, o sila po ay ano lang, Maghapon lang nagpunta. maghapon lang. Oo. Kasi po, ang reason po dito ay para po halimbawa malaman namin yung demography kung ano gaho ang top tipo ng turista na narating para po pag po kami ay plano ay may consider po namin yung mga data na gano'n. Ay yung pong aming nagkataon po na yung sa awarding na yon ay meron po silang specific target for Holy Week. So, ano po ang target ng Holy Week? Kasi alam natin na ang Holy Week, marami po talagang Bisita. dadating na bisita. Oo. Opo. Kaya sila po ay sa amin, nagbigay ng motivation na kung sinong pinakamarami ay di a-awardan, tayo po ay pinalad na naging number 4. Binibiro ko nga si Mayor, hindi ko nga po pinakita sa inyo yan kasi hindi po tayo number 1. Number 4 po tayo, pero tawa siya ng tao dahil sabi niya, sino ba ang nanalo? Kasi po ang nanalo po ay marami namang beaches sa kanila. Oo. Ang San Juan at saka ang Nasugbu. Parang sa atin naman, i-resort sa madami. Ayan nga. Oo. Tapos ang po ay sabi ko ay marami din po sa atin naman ang simbahan ang sa atin po Sa kasi simbahan. maraming simbahan. Oo. Kaya po tayo ay nagwagi rin ng kahit pang-apat ay malaking bagay din po 'yon. Opo. Kasi sinasabi ko nga po sa mga resource ng mga nagsasabit, magsabit naman po kayo ng mas maaga para Kaya mas nga. maano natin. Tapos ayun po ay lagi naming talagang pinipilit sila Apo. na mag-submit. Tinatawagan Okay. po namin isa-isa. Sir Eric, for the record, gano'n po kadami ang pumuntang bisita nung duration po ng Holy Week? Ay, naku. Siguro po, hindi ko po alam exactly kung ano. Rough estimate po. Mga marami po kasing mga siguro mga lampas po siguro ng 20,000-30,000 ang pumupunta. Apo. Yun po ay yung lamang, yun po ay yung recorded. Recorded. Opo, yun nga po inaano namin. Hindi po kasi namin Oo. talaga lahat. Kasi yun lang pong nakukuha namin data ay doon sa mga nagsasubmit. Yung iba po ay mga hindi naman nagsasubmit or minsan hindi na rin yung tamang Record. arrival. Oo. Kaya, Ayun. Ayun. So, maraming salamat po sa PTCAO sa pag-award po sa atin. Ang Salamat fourth place. po. And syempre po yung lahat po ng tourism officers po ng Batangas Province. Congratulations po sa inyo. At syempre bago po tayo magpatuloy, batiin po natin ng good morning po Sir Alvin and Sir Eric from Miss Freya Plutado Hello. from the City Market Office. And syempre ang aking partner Vanessa April Villena is watching. Ganun din sa aking pamangkin kay Genevieve Maranan at kay Miss Ana Ramirez. Ganon din po si Miss Arlene Arabia Rosales, mga staff po ng Tourism Office. So mamaya po, ilan pa pong kaganapan at issue ang ating pag-uusapan. May issue. Yes, may issue. Sa pagbabalik po ng ating programang Palakat Streamline. Palakat Streamline. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami!
O bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! Isang linggo na pong nilalagnat ang anak ko! Ay, siya, saglit mo na. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po. Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay. Eh, may pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay. Salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating bata nga rin. Titingnan ko. lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha. Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kaming ipa-ospital. Sa bata pong mataas ang lagnat. Na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang i-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano pong may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level. Kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacancy sa traffic Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Tanggap po tayo sa medical center. Naka-standby po ang mga doktor, gamot at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. Mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacua, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal. Ang Batanggenyo, disiplinado. Kaya, hoy mga kuya, bawal manigarilyo sa public places gaya nitong plaza, kalye at ibang public buildings. Bukod sa inyo, pwede rin pong magkasakit ang mga kalanghap nito. At alam niyo po ba na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga gantong lugar? Kapag nahuli kayo, may multa na, may parusa pa. Hoy! Gare, doon sa tamang tapunan! Huwag nakamamatay! Doon lamang po tayo tumawid sa tamang tawiran at kung nakasignal ang traffic lights. Doon Kabili po. Magkano po itong mentos? Bili po. Si Ate Susana ba? Kuya, kailangan talagang naka-expose yan. Hindi kasi magandang tingnan eh. Ay siya, kuya, magdamit ka na. Dahil mahigpit na pong ipinagbabawal ngayon ang mga nakahubad sa mga pampublikong lugar.
At yan, mga kuya, bawal na rin po mag-inuman sa mga kalye, sidewalk, at bawal na rin po tayong dumura sa mga pampublikong lugar. Hay, ito po'y labag sa ating Batangas City Anti-Social Behavior Ordinance. At hindi rin naman po maganda kung makikita tayo ng ating mga bata. Ay nako, pasensya ka na Ineng. Kahit mas maganda ka, mas kukunin ko itong foreigner dahil triple ang kukunin ko pamasahe sa kanila. Aba, Manong, very, very wrong. Alam mo ba, Manong, na bili ni Mayor ay huwag nating sasamantalahin ang kanilang pagiging turista. Sa halip ay ipakita natin ang mabuting pagtanggap sa kanila. Batanggin yung hospitality, Manong. Umayos ka, Manong, ha? Ano ba ka dito? Teka, huli na sa balita, ate. Bawal na po ang plastic dito. Plastic linaw, plastic labo, at yan pong sandubag dito sa Batangas City. Strict implementation po tayo ng RA 9003 at Batangas City E-Code. O ate, baka sama-sama pa ang basura mo ha. Dapat magkabukod na ang nabubulok sa di nabubulok. Ito po ay simpleng bagay na magagawa natin para sa ating kalikasan. Sa'yo yan, te. Huwag mo angkinin ang hindi sa'yo. Yung hugot! Dahil lagyan na lang natin dito ha, kasi madami pang gagamit. Salamat po. Kaya naman, dapat ang bawat mamamayan ay huwaran ng lungsod. Sulong Batanggenyo para sa kaunlaran. Ako'y hubog sa mabuting
Honorable Mayor Lake Raymond Gallardo Hala, our Municipal Mayor, and our Vice Mayor, Honorable Helen Galibusan Alaba. I would really thank the local government unit of Batangas City for this very great opportunity to be here in your city to explore, especially the tourism side of our city. It's so amazing, and we do hope that we can apply it in our municipality as well. So, hindi namin makakalimutan itong experience na ito. And we do hope na you can also visit our municipality. Yes po. soon. Hopefully po. Marami na po kaming napuntahan ng mga LGU. Pero ngayon ko nakita na ang Batangas City is the best LGU in the Philippines. Very generous. Very generous. Sa totoo lang po kanina akala ko kaming Tagalubog, kami na yung pinaka-entertaining o basta hospitable. Sa pinakita nyo, walang-wala pala kami sa inyo. Grabe nyo po, totoo. Batangas City, the best of Batangas! Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. At muli po, nagbabalik ang ating programang Palakat Streamline. Ako muli yung likod, Alvin Remo. At ako po yung lingkod, Vanessa April Villena. At kasama pa rin po natin ang ating guest for this morning. Tourism Officer po ng Batangas City. Wala pong iba kundi si Sir Eric Anthony Sanuhan. Yes po. Kaya po ulit. Yes po, good morning po. Kanina po, pinapanood ko po during live po yung ating mga napapag-usapan tungkol sa tourism. So talaga pong nakaka-excite na malaman na ganun po kaganda po yung ginagawa po natin sa tourism office. So other than the services na ino-offer po natin sa taong bayan, ganun din po sa ating mga kasamahan po, ano pa po yung mga ibang programs po na i-improve pa ng tourism dito po sa atin sa lungsod na Batangas? Okay. So, basically, ngayon, we are in the process also of updating our tourism council. Mhm. So, sino ba yung mga tourism council? So, ito yung mga iba-ibang partners natin na nakatulong natin sa pagbibigay ng serbisyo sa turismo. Mhm. So, mag-upgrade kami ng mga services siguro pagkatapos namin ma-update yung mga members ng mga hotels, Mhm. travel agencies, resorts, at mga restaurants, at Apo. lahat ng mga ano. Aside from that, within our office, nagtatry din kami na mag-develop ng mga bagong mga tourism, not only mga destinations, but Mhm. also yung mga programa. Mhm. Like for example, we are planning to have a trip to, halimbawa, yung mangrove forest. Paano namin Mhm. gagawing mas interesting yung mangrove forest. Mhm. Aside from the museum also, at saka Apo. yung sinabi ko kay Alvin kanina, Mhm. pedestrian museum, Mhm. nagtatry pa rin kami na mag-develop ng mga bagong destinations. Kasi Mhm. as you all know, ang priority ng mayor ngayon ay 3 lugar.
Kalumpang Yes po. River, Mhm. ang ating Mount Banoy, at Mhm. saka Isla Verde. So, Mhm. kami po ay unti-unti pa lang, hindi pa po nag-full dust kasi nga po Yes pinag-aaralan pa po namin kung paano natin mapapalawak. Mhm. Kasama po nito, Sir Alvin at Ma'am Val, Apo. kami po ay kasama po namin ang City Market, Mhm. at saka po ang agriculture, si Ma'am Flor at Yes, saka si Ma'am apo. Chantel. Kasi po, lagi po nga sinasabi ni Mayor, dapat kasama lagi sa tour, sa pag-i-introduce ng city ay ang Yes. palengke at kung ano ang mga pagkain natin dito. Yes. Oo nga So, naman oo, po. kasi di ka tayo ganyan din, pag tayo pupunta sa Sa isang ibang lugar, yes. tayo ay pupunta sa, ano bang nabibili Sa palengke. Palengke Yung nga parang po. yung pinupuntahan. Tama po. So, Opo. minsan nakipag-meeting ako kay Ma'am Chantel na i-try natin na pagandahin din, i-uplift yung mga tinda natin sa palengke. So, meron naman po tayong Market 1, 2, 3. Mhm. So, ayun po ay siguro ay gagawan po natin ng mas pinag-isipan o Yes. mas maganda na paraan para ang mga turista ay pwede nating Maengganyo po. Yes. Opo. Si Ma'am Flor naman po, Mhm. si Ma'am Flor naman po ay tinutulungan po namin kasi nagtatry po sila mag-innovate at mag-improve ng Yes. produkto. Apo. Katulad po na syempre pakaskas natin. Yes. Yan po ay very famous sa atin. Opo. Every time ako may meeting, ako po ay natutuwa yung mga kasama kasi ako lagi may dalang pakaskas. Mhm. Yun po yung aking mga pasalubong, Yung mga pasalubong. sa mga tao. Ay maganda po si Ma'am Flor kasi aside from yung ating Yung ating, pakaskas na local na apo. itsura, sila po ay nagdi-develop. Yes, Meron na po opo. tayong mga ibang produkto sa pakaskas. Meron po tayong bukayo with pakaskas. Yes, May opo. skillet with pakaskas. May flavored na. May mga May kapeng barako pa Oo, kaskas. may mga iba-iba na pong produkto. Yes, na so using Yema pakaskas, meron Oo, din meron po. ganyan. Ito po ay available sa ating pasalubong center. Yes, opo. Meron, po ay opo. nagtatanong. Tsaka meron din po sila doon sa Okbas po, yung parang mobile na livelihood nila. Meron po. Na pagka daw po may bumibisita, diretso na doon na po At isa kukuha. po sila po ay dati po nun ay binigyan sila ng weaving parang loom Apo, sa opo. Isla Verde. Nagsisimula pa lang po sila doon pero sila po ay nagtatry na gumawa na ng mga tela, yung mga woven na mga Oo nga po. ito po ay pinakita na po sa amin ni Ma'am Flor dati nung pong mga contest Yes. ay Apo. yung pong kanilang loot bag may mga sample po ng mga tela na nagawa po sa Isla Verde. Hindi pa lang po siguro nalo-launch kasi hindi pa masyadong extensive Apo. yung production nila. So wala pa po Sir Eric na tawag para dito. Wala pa po. Wala pa Kasi po. kung ibaan po, merong habing ibaan. Yes. So meron din po tayong ganon. Magiging Meron Apo. po ganun. Hindi pa lang po Wala siguro pa lang, nila hindi pa nag-develop. established. Yes. Kasi Oo. po, ang alam ko ay tinuturuan pa nila yung mga babae, ay yung mga tao doon na mag-hobby, Opo. mag-weave. Opo. Tsaka yun po yung maganda, Sir Eric, sa tourism. Bukod po sa pagpo-promote po ng ating mga local products, local po ng mga tourist destinations, yung employment po, Yes, nadadagdagan opo. po tayo. Katulad po rin yung gusto ko rin pong i-share po yung kay Ma'am Flor. Aside from po dun sa mga meron din po siya parang garden to yung may mga garden to table. Well, yes, we would like to opo. think kasi uso po ngayon yung garden to table Opo. na konsepto. Opo. Kasi meron po silang farm na nagpo-produce po ng mga lettuce, Yes. mga cabbage. Actually, Yung kahit mga po iba- yung mga nag-supply po ng mga lettuce sa mga Oo, sanggipsal dito sa sa atin. sanggipsal, Opo. yung gano'n, Actually, sila yung- mismo yung nagtatanim yung sa nagtatanim. Opo, Opo. opo. Meron po silang ginawa na greenhouse na kami po ay isinasali nila para po pwede pong gawin natin na isang pag maayos na po, pag malaki-laki Yes na, po. ay pwede po nating Isama. dalhin ang mga turista kung gusto Yes. nilang mamili ng mga fresh Opo, vegetables. yun nga po. Maganda po yun, Sir Opo. Eric. Opo, maganda po Ayun. siya na Yun pwede. po yung mga bagong na Opo. May mga natin. tour. Parang Opo. kumbaga po sa Baguio, yung mga strawberry picking. Yes. Dito po sa atin, Ganon sa atin lettuce. pwedeng lettuce. Opo. Oo. lettuce, ano tawag yun? Lettuce. Harvesting. Oo. Yes. Parang diretso pang nagsasanggip ka, diretso kukuha ka na. Pero hugasan mo Ay, naman siya, muna. opo. Oo. Kasi baka madumi. Ayun. Bago po tayo magpatuloy, binabati ko po ng good morning si Consel Randy Plata Bagsit
nanonood po sa atin ngayon. Good morning Si Consul Randy. Consul Hello po. Randy. Magandang Ayan. umaga po. So kanina po binabanggit niyo po, nagkakaroon po kayo ng updating ng records po natin ng mga resorts dito po sa Batangas City. Parang weeks ago po, Sir Eddie, kumaten tayo ng press con. Apo. Regarding po Opo. dito sa nangyayaring scam. Regarding po dito sa hotel, resorts booking. Yan, ako. At isa po ang Batangas City sa nabibiktima nito. Although ito Nako. po sa buong province of Batangas. Yes. So ano pong masasabi niyo po regarding po doon sa mga fake bookings na laganap po ngayon? Okay. So, like nasabi nyo nga po, tayo po ay magkasama nung umaten ng ano na yan. Press Apo. con. Na press Opo. con na yan. Kasi po, kung hindi pa po familiar sa iba, Hindi pa sila aware. hindi pa kayo aware, Mhm. may nangyayari po kasing scam. Mhm. Hindi lang po sa mga resorts, kundi pati po sa mga hotels. Yes, opo. Opo. Nagkataon po na may mga ilan lang naman na hotel na mga resort na Opo. scam dito sa atin. Mhm. Kaya po sila isa dun sa mga nanguna para pag-usapan kung anong mga dapat okay. gawin. So, Mhm. nandun po kasama po namin ni na Alvin yung press, nandun po yung Opo. police, at saka Opo. yung mga representatives po ng mga resort. Mga resorts. At nandun din ng ating PTCAO Ang officer. nandun Opo. po. Dahil sila po yung talagang Si Ma'am Jaida. Oo, Mhm. provincial ano po kasi yan Opo, effort. opo, Kasi yes. nga po, hindi lang po Batangas City. Tayo po ay yes. part lang po ng Buong probinsya. Ayun. probinsya. At Oo. sinasabi nga po, napakahirap pong matukoy kung peke po yung page. Yes. Kasi kahit po meta po, sila po meta May- verified. May ano Siyempre, po siya, binabayaran. blue. Yeah, Siya po binabayaran ay- kasi po yun eh. Yes, ayun nga po ay nung una po, hindi ako masyadong familiar. So, tinanong ko Opo. sa mga staff ko, yun nga daw po, may mga website po ng Yes. mga lugar na kinuha nila, ginawa nila, tapos Apo. pinaano po nila sa meta na nababayaran po Yes, talaga. Ang tawag parang nila parang phishing. blue tick. Blue tick, Yes, ibig sabihin, apo. Approve ng meta na original, yung pala Yes, hindi. pero Kasi yun nga po ay po- nabayadan. Parang kumbaga yung mga sa scamming po sa tao na parang Oo. phishing, yung parang catfishing. Kasi ang ginagawa Kung tawagin. nila, yung mismong picture sa original page, Kinukuha. Kinukuha Ginagrab. nila. Yes. kahit maging yung pictures ng mga staff, Mm-mm. ng mga ID, ay syempre, Yes. kinukuha nila. Grabe. Sino nga naman mag-aakalang dito na Sir yun? Alvin dyan, kasi yung Mhm. isang Brisa Mariata yung Apo. kasi po, ayun nga pala po yung hindi po ang magre-report po dapat ay yung resort na Okay po. nabiktima, hindi po Okay. kami. Although, it is also worthwhile to Our effort din report po, sa yes. amin para po kami ay magsasabi rin ng gano'n. Opo. Kaya po, dapat po in writing. Mhm. Kailangan po sila mag-report. Ay, nung Okay report ko po. ng Brisa Mar, nung tinitingnan ko yung, sabi ko, aba, merong mayor's permit. Pero ang Ah. nakakatawa, di ba pinakita ko sa'yo, Ibang signatory. ang signatory, hindi naman to ang mayor namin. Okay. Tapos iba yung iba yung Oh iba my yung gosh. logo, iba yung Hindi man lang Oo, nag-research. hindi man lang sila Pero, nag-research. apo, ito po ang legal action para po dito? Yun nga po, Opo. kailangan po kasi isasubmit ninyo sa sa ating Cyber security. cyber security ng PNP. Apo. Sa PNP po, dapat po ay isasubmit nyo ang inyong reklamo. Kasi ang nangyayari pala po dyan ganito, may mga social media networks accounts. tayo na pag tayo, halimbawa, nagmamadali, halimbawa tayo ay summer, biglang Yes. ako kailangan na namin pumunta sa Ng isang booking. resort, Yes, mag-booking. yes. So ang easiest way for us is to go to our media, yung mga Yung social media. mga social media Opo. natin na maghahanap tayo. Mhm. Doon pala po tayo na nadadali ng mga scammers. Kasi once na pinindot mo yun, Na-search. dire-diretso na. Dire-diretso na yun. Ang mga offers po nila, syempre, yung hindi mo ma-resist, yung sobrang mura, Yes. sobrang daming mga kasama sa Parang inclusions, too good to be parang true. binigay na. Too good to be true. Sa Opo. mga kliyente po, pag po yung mga binibigay sa inyo ay masyado ng Parang fantastic. not reasonable for the price. Masyado na pong imposible. Magtanong po tayo, teka muna, totoo ba Ayun. ito? At Tapos saka, pag po ako- kayo halimbawa nakabook na,
mape-pressure po kayo sa sabihin na a few rooms left. Yun So, nga. napapanic Naku, kayo, kailangan panic. mag-book na. Tapos lalo pag may kasamang baby, so syempre panic. Tapos, ang gagawin po niyan, pag-depositing kayo. Yes. So, kayo po ay bibigyan ng Minsan 50%, ng discount. At saka hindi, bibigyan po kayo ng account sa bangko. Ewan ko ho ba kung paano nila ginagawa daw. Kasi kahit yung po mga nandoon nagtatanong sa amin, paano kaya ginagawa? Kasi napapalitan po ang name ng account sa bangko. So, pag akala po ay yung bank account Kunyari ng po resort, ay ako po ang scammer. Sasabihin ko po na kay Vanessa. Pero papalitan po nila ng papalitan Eric. po nila Parang ganon. hindi po, yun po Yung mismo account number ng Okay. halimbawa, ang account naman ay hindi doon sa resort. Napapalitan nila na account ng resort. So, pag tinignan nila account ng resort. Okay. Parang So, legit siya. magbibigay ka doon for Magde-deposit. confirmation na kaagad. Ayun. At syempre, advice pa rin po nila, wag po tayong makipag-transact sa mga Facebook pages. Oo. Sinabi mo yung social account. Oo nga, ayun nga. yung mga ganon. Kasi Oo. nga po, normally daw po, majority, Yes. ay doon po sila pag pinadaan sa Yes. social media account. So, saan mas maganda, Mas Sir Eric? maganda po ay dun sa website ng lugar. Pero syempre po, maaaring Hindi yung rin website lahat. hindi rin reliable. Yes. So, ang isa pong advice is to call yung mga tourism offices Yes. for the right telephone numbers of yung pong telephone numbers ng mga resorts o sa mga hotels. Ang aming pong telephone number, Ayan. ang aming pong telephone number, kung kayo po ay para matulungan po namin kayo for the proper yung totoong number, ang sa tourism office po na Batangas City Tourism Office po namin, ayan, nasa screen po, 726-0046 or 723-6736. Or you can email us at tourism.city.promotions@gmail.com. Ayan. Ito po ay hindi ko sinasabi na walang palya, Yes. but ito po ay makakatulong. Kasi po through us, we'll be able to give you yung tamang telephone number ng resort para hindi na po kayo doon sa mga inyong social media scammers. Siguro po hindi naman dyan completely matatanggal, kaya lang makakabawas po siguro sa kaya ang po namin, mag-ingat po tayo. Opo. At Ano, sir, ginagawa ng mga resorts? Halimbawa, nasa mismong resort na sila, Tapos biglang pagdating, thinking na nakala nila may room na sila, tapos pagdating wala pala. ayun nga po, napag-usapan po namin doon kasi ang ginagawa po lang ng mga scammers na yan, ini-engage ka until makabayad ka, pero hindi sila tumitigil doon para hindi ka magsususpecha. Yes. Nag-chat pa rin daw po siya sa inyo hanggang sa kayo ay makarating doon sa gate. Sa gate, di ba? Sa gate ng resort. Tapos pag nasa gate na kayo, hahanapin niyo yung tao bilang ibablock ka. Yun pala po, hanggang doon para kayo ay pagpakagatin. So, ang nangyayari po, kawawa po yung mga kliyente. Kasi pagdating po doon, akala nila, meron na silang booking. Buti sana kung marami po dalang pera. Kung yung pera nyo, eksakto lang na pambayad, na ibayad nyo Saka na. yung yung hassle po sa transportation kasi babiyahe all the way from other place, tapos pupunta po normally dito. nga po, ang nasa scam naman po yung mga hindi taga dito. Ayun nga po. Kaya kasi nga po, hindi ang sabi nila alam. po namin, mahirap din nga po yung mga na hindi mo na magtatanong or magsasangguni muna kung saan na nakakaalam. Tapos ang bali pinakatulong na lang po ng mga resort is for them to, halimbawa, may available na room. kwarto, hindi inire-rebook nila. Pero kaya lang, magbabayad siya ulit. Underpayment. Or siya po ay maghahanap ng ibang mga katabing resort kung sila ay puno. Kasi may mga nangyayari na ganun pag peak season. Okay po. Yung kung sino po, i-refer po sa mga tabi, yung sa mga kapitbahay na resort, o kung ano na, kung payag po yung kliyente. Kasi ayun lang po talaga ang magagawa nila. Wala na po sila. Pero siguro dapat maging vigilant din ang mga tao na pag mga sila, clients po natin. wag yung basta-basta magbubook, i-check muna nila. Exactly. Oo, kasi mahirap na. Mahirap na. Tsaka mahirap talaga. Tsaka Alvin, sabi ko nga ba, yung pag nakita nyo na, ano ba ito na masyadong too good to be true na itong ino-offer niyo ito. Baka magsuspecha kayo, teka muna, totoo ba ito? So makakatulong ba din, Sir Eric, na makita natin kung merong, ang tawag doon, yung parang may
background check, yung mga ano, yung may mga comments, Yes, ano tawag opo, doon? yung mga Oo, reviews. Mga reviews. Siguro po. Reviews. Kaya lang po, pwede na lang kopyahin din. Kaya yun. nga, Oo. yun lang. Kasi Pero- po, yung nagsalita po yung PNP, kaya po kami medyo nabahala. Nung tinrace daw po nila, at saka yung ano yung sa computer, yung Oo, sa DICT. DICT. Opo. Sabi nila, nung tinrace daw po nila, kaya sila nagulat. Kasi nung na-trace nila, yung origin ng pag-scam ay nasa ibang bansa. So, ibig sabihin, it's a big operation. Yes. Yung parang hindi lang siya parang local na nagkukuha-kuha ng mga ano. oo So, nga it's a po. big operation. It's an industry na. So, mahirap palang Parang mga matrace Pogo farm yata. dahil nasa ibang bansa Oo, pa. yung mga ganun. Tapos meron nga daw po sila na na tinlace na ginawa na, halimbawa yung resort, nakita nila may mga fake na mga accounts. So, ni-report nila. Kasi sabi nila, sabi namin, pwede ho bang i-report yan sa Meta na ito ay fake? So, maraming nag-report. Marami. So, halimbawa today, dinown na yung mga fake Sa kinabukaso, may bago na May bago na uli. So, ganun sila Grabe, kabilis. no? So, Ganun sila parang cycle lang yung gagawin natin. Oo. Pero I-report sabi- natin. Sabi nga, di gawin na rin natin para at least kahit pa paano, makareklamo. Dapat tanggal. Yes. Yun nga lang. Mm. Nagano na panibago. Oo, yun nga. Okay. Effort na ang mag-take down ng mga fake accounts na iyan, Oo. tsaka mga fake na page. Okay. Correct. Speaking of page, Vance, for Yes your next po. question. At para po hindi tayo ma-scam, saan po tayo, Sir Eric, dapat mag-follow sa atin pong tourism page? Ayun nga po, ang ating pong Batangas City Tourism Office, ito po yung sinabi kong sinabi kong mga page. Yes Ito po. po ay supported by ang ating IT. Mhm. Kung ano po kayo ay dito po kayo magtanong kung may mga questions kayo regarding O diba, followed by Van Palace Building. Batangas City Tourism Unang-una. Office o yung mga kahit po yung sa probinsya. Opo. Sa probinsya natin. Mm. Ayan po ay tinatry namin po i-upgrade. Nag-uusap din po kasi kami ni Sir Raymond ng IT. Kasi po meron po kaming mga bagong mga projects using syempre po medyo i-update na namin. Yes. So using yung aming webpage. Opo. Kaya kami po ay abangan lang ninyo na konti. Yay. So tayo po ay maggagawa ng mga iba pa pong Opo. mga produkto. Opo, at nakikita ko din po para hindi po tayo ma-scam or mas sigurado po tayo kung saan po tayo mag-book po ng mga resorts, mga hotels po. Meron po tayo mga list of accredited na mga restaurants, list of accredited na hotels sa page po ng tourism page. Meron Batangas, po. yan, nandidiyan po para sure po tayo kung kumbaga saan po tayo dapat na pumunta dito po sa Batangas City, or maaari po nating tulungan ng ating pong tourism office or ang kanila pong opisina sa pag-share po para po Yes. mas marami pong tao ang makaalam Tama ng mga yun. list of accredited po. Dahil dun po talaga yun sa awareness po talaga tayo Tama ba yun? Opo. Hindi lang kasi kami ang makaka-reach. Yes. There be more people na ma-reach Mhm. natin kung tayo mismo would be Mhm. sharing yung information na ganyan. Yes, kasi kagaya po nung nabanggit niyo po, Sir Eric, mostly po yung mga nasa scam po dito sa Batangas Province ay hindi po taga dito. So, ibig sabihin, kailangan po natin i-share, ipalagana po yung mga right information sa labas po ng Batangas City or Batangas Province para hindi na po lumawak yung mga or lumaganap yung mga taong nasa scam po ng mga scammers. And we talaga. also encourage sana, hindi ko alam kung paano gagawin, pero ang sabi nila, dapat ay doon na kayo magbayad sa resort. Yung wag na, kasi syempre, pag malayo tayo and we wanted a Opo. confirm booking, kailangan mag-deposit. Opo. Kaya lang minsan nga, ang problema natin, yung deposit na yun, yung nasa scam. Opo. So, ang sabi din ng mga resort, kung halimbawa mapapag-usapan naman ng ayos, pwedeng doon na ibayad sa mismong resort, pumunta, or kung ano man ang gawin nilang dahil tinanong ko, di ba, Alvin, sabi ko, pwede bang video call. Dahil sabi ko, at least makikita, sabi ng mga pwede namang mag-pretend na kunwari opisina. Opo, Sabi ko, yun oo nga, nga, AI din. Pwede rin pala Opo, meron- mag-AI. Kasi nga ang AI ngayon, pwedeng gawin na gano'n. Opo. Kaya hindi natin alam kung ang AI ba ay makakatulong, minsan hindi din naman. Hindi, kaya pag medyo utal-utal siya, Oo. AI. Sabi nga ni Saka Catriona, ang pronunciation. hindi ka po sabi ni Catriona, in moderation dapat Yeah. ang paggamit ng AI. Yun Ayun. nga, yun nga. Kaya siguro po ay
dahil nga po, Diyos ko, sa hirap ng buhay, ang mga Totoo. pera ay bago natin kitain. Yes, tapos Siguro po masascam talagang tayo lang. ay maging maingat sa pagbibitaw ng pera. Dapat hindi natin hindi natin pinapabayaan. Okay po. So, dito po sa ating tourism page, so meron po tayong mga produkto po ng Batangas City. So, maaari niyo po ba i-share, Sir Eric? So kanina nabanggit nyo na po yung mga ibang Yung mga- products, yes, yung opo. hindi pa po natin pakaskas, butchi-butchi. May mga, syempre po ang ating pong na binibili dito normally would be our pakaskas. Kasi yun yung ating unique na Yes produkto. Tapos meron po tayong mga butchi-butchi, meron tayong mga pilipit, meron po tayong Masarap ng Pilipit. Oo, masarap nga. Meron po tayong mga iba-ibang Kakanin. may mga kakanin. Meron po tayong Nilupak. mga nilupak. Ang nilupak po ay very famous sa Yes, atin. sa Kasi atin. may Opo. sa festival natin, Opo. ginagawa natin yung naglulupakan. Di ba po? Opo. So may mga ganyan po tayo ng mga produkto. Meron din po tayong mga bago na lettuce chips. Yun, opo, masarap kung yun. hindi po nyo alam, yun po ay parang mga yung regular mga chips chichirya, parang mga na chips, yes. ginawa from lettuce na may iba-ibang flavor. Opo, masarap Ako, po favorite yan. yan. Naku. Favorite yan ng mga ibang Naku, kaibigan ko. nag-aagawan po sa Oo. bahay yung pag-lettuce Yun chips. po yung mga bagong produkto natin. Mhm. Tapos of course, kung pupunta po kayo sa palengke, marami po tayong mabibili Naku, yan ang doon. masarap sa So, palengke talaga. From matamis na rimas, may mga rimas na matamis, may mga sampalok, Yan. may mga champoy. Marami po tayong sarap tuloy nung sampalok na nasa Naglalaway ako bigla. Oo. pagkain. At saka po minsan po may nagtatanong, ano pa po mga masarap dito pagka kunyari po heavy meal? Apo. Ay, syempre, meron din tayong mga lomi. Of course, Yun, ayan ay lomi. Loming Batangas. Oo, loming Batangas. Aside from lomi, meron tayong pansit na pula. Yes, Pansit yan Tikiano. din. Yan, favorite Sabi ni natin Sir yan. Alvin Pansit kanina. Oo, Tikiano. pansit Tikiano. Mm-mm. Ito po ay kung sa mga hindi pa nakakaalam, ang pansit Tikiano po kasi alam ko na hindi siya popular sa mga bata. Mm. Kasi parang hindi naman masyado yung mga bata. Pero kami, Pagka parang mga kami ay adult. lumaki na doon sa pagkain ng pansit na pula. Kasi ang gusto ng mga bata ay spaghetti. Oo, Spaghetti, spaghetti. kulay red na Kami, sauce. sa amin po sa Batangas, ang pansit na pula ay, kasi po pula talaga, literal na red or Red red-orange. din naman, opo. Kasi po yung noodles niya ay ganong kulay. Opo. Tapos malasa po, kasi ang ka-partner po niyan ay barbecue. Masarap. Oo. Yan po ang aming parang Mga combo dito, comfort food, yes, oo. dito po Ayan. sa Batangas. So speaking of mga kanin ba tawag dito? Yung kasamahan ng mga sampalok? mga delicacy. Mga Delicacies. delicacy. Tanda ko one Foundation Day, naglaban-laban tayong tatlo. Oo. Naglaban-laban kami ng mga 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 yung home, family Oo, recipe. family. Oo nga po. Kami po minsan ay nagkalaban ni Sir Alvin. at ako ang nanalo. Yes. Tatalo ako. Second lang ako. Okay, Sir Eric, ang inyo ay Matamis na kamatis. matamis na kamatis. Ang Oh. second ay kay Sir Ah. Noel, yung Hindi, ang third ay kanya. at kanya, Oo, yung... kondol, Hindi. Ano kalamyas, Yung parang santol. Para lahat na lang Para po lahat sinabi na mo. po. Well, apple. Sa kanya yung parang sapin-sapin yata. Ah, okay. Oo. Tapos ang kay Sir Eric po ay Akin ay kamatis. Kamatis. Kay Kamatis. Alvin mas Matamis? bongga. Oo. Matamis bongga. na paho. Matamis na paho. Siya Talaga? winner. Ako ang nanalo. matamis pala ang paho. Yes. Oo. Actually naman i-recipe ng aming mga magulang, mga Ang tita. akin din. Kami lang ang Recipe ng lola Kamatis ko. po, okay. Oo, recipe ng lola ko. Ano po main ingredient ng kamatis na minatamis? Kamatis. Kamatis lang. Kamatis, asukal, at saka lime. Anong tawag sa lime? Kalburo. Ayun. Kalburo. Oo. Ang sa paho, ganun din eh. Paho, may kalburo din. Tapos, kaya lamang ibababad mo siya ng matagal sa sa amin tubig. din, yung mababad. okay po. May mga procedures kasi na parang pare-pareho, dahil Oo. parang pinipreserve mo yun. eh. Parang Ayun. pinipreserve sa tamis. Parang gusto ko kumain ng paho. Ayan. So, Sir Eric, so upcoming programs for the second quarter of 2026. Hindi, yung nasabi ko nga kanina, kasi Apo. we're in the process of Apo. updating mga Website products, niyo po, websites, tsaka yung mga produkto. abangan na lang nila siguro, ayan naman ay pag ni-launch. Meron kasi kami ngayong, ang tinatapos na ng mga staff ko ngayon, yung promotional video ng Batangas City na actually, tapos na actually kahapon, kaya lang meron lang silang tinitweak May na finalization mga iba. pa. Oo. At saka yung music na pinaayos ko ang nagawa kasi ng music ay si Arlene. Tapos ang nag-shoot ay si Direk PJ, tapos si Sean
ang consultant dun sa mga ano. Ayan, So- dahil iniisa-isa mo na din ang staff mo, bati mo naman ang mga staff. Sana nanonood kayo. sana ay masaya pa rin kayo dyan. Actually, masaya sila. Masaya actually, oo. Ayan, okay, Van? Ayun po. So, para po sa last part po ng ating interview, so, message po, Sir Eric. So, message of pasasalamat, mga paalala po sa ating po mga viewers. Okay. So, ang una muna, syempre, I would like to thank you, PIO, Sir Alvin, Ma'am Van, for inviting me here sa pagsasalita tungkol sa programa at tungkol sa opisina ng Teresa. So, I would like to tell everyone na sana po ay para po maiwasan natin itong mga pagloloko na ginagamit po yung ating mga resorts at ating mga hotels, ay maging matalino po tayo sa pag-iwas at pagpili kung saan po tayo magbubuk at huwag po tayo basta-basta magbabayad. So siguro po, sinasabi ko nga, dahil ngayon ay nararamdaman natin ang kainitan ng weather, summer, as much as possible po, ay di sana po ay kasama ng ating pagsasaya, kasama rin po yung pag-iingat. Yes. And with that po, maraming salamat po sa inyo sa mga pagpunta sa Batangas City, and sana po ay hindi naman to maging deterrent o makapigil sa pagpunta po sa aming magandang bayan. Ayan. Ayun. So maraming salamat po, Sir Eric. Baka meron pa po kayong gustong batiin na nanonood po sa atin. Ang friends po, ang friendship po natin. Hello to everyone. Hello, Mami. Sana nanonood ka. Ayan. Tita Bing, hello po. Hello po. At syempre, belated happy birthday po kay Lola. Ay, oo. Ay, Happy oo, birthday, Lola. Lola. Kahapon nga ba? Kahapon. At syempre po, ang ating nagbe-birthday po sa araw na ito, ang ating kopisina, Sir Brian Casado. Ay, oo nga. Happy birthday, Brian. Happy birthday. Casado. At sa Kuya Jeric At si Kuya Aguba. Jeric Aguba. Dalawa sila magka-birthday. Nagsosyo pa sila sa May 14. No. Ayun. At syempre po, gusto ko pong batiin, personal ang aking pong Amat Ina in Heaven na nagdiwang po na kailang marriage anniversary po ngayong araw na ito, May 14. At syempre po, kami po ay lubos na nakikiramay po sa pamilya po ni Miss Eda Punsalan Yes. ng Barangay Alangilan at ni Pangulong Noel Bilog ano ko ni Pangulong Noel? Aguba din ata. Aguado. Aguado. Kami po ay nakikiramay sa pamilya ni Noel Bilog Aguado, ang Pangulo po ng Barangay Santa Rita. Ayan. Santa Rita Carsada. Santa Rita Carsada. Opo. At sa kabila po ng malulungkot na balita sa mga nagdiriwang naman po ng mga kapistahan sa barangay, ng mga barangay sa Batangas City. Alam ko, nagdaan ay Guro di Taas, kina Pangulong Lilay. At sa May 15 ay San Isidro. Bakit alam mo kay Pangulong Lilay? Guro di Taas. Madami ko kamag-anak doon. At syempre sa mga taga-barangay, San Isidro. San Isidro, Labrador. Kasi sabay ito nung sa Quezon. Pahiyas Festival. Pahiyas. Ay, oo. Pahiyas. Pahiyas. May 15 din. May 15. Ayun. Pumunta ka ganda Alvin sa Pahiyas. Ang hirap pumunta pag orasan. Oo nga. Kasi kami May nung lumang one time nakapunta kami ng May 15, umalis kami ng alas 3, dumating kami doon alas 12 sa sobrang traffic. So dapat pala dapat talaga earlier. dapat pala The day mag-check-in ka na ng 14 Yes. para day ma-enjoy mo before. yung ano. Yung festive. Pero Festival is nakakatuwang maka-experience ng fiesta sa iba't ibang lugar. Ayun. At muli po, sa pangalan po ng ating programang Palakat Streamline, maraming salamat po salamat, sa inyong Sir panonood. Eric. Maraming Thank you salamat po. po sa ating guest, Sir Eric Anthony Sanuhan, ang ating pong tourism officer sa Batangas City. Samantala, sa susunod na Webes, makasama naman po natin ang SK Federation President ng lungsod ng Batangas. Wala pong iba kundi si SK Sherwin Tejada upang pag-usapan po natin ng updates ang magiging programa ng SK dito sa lungsod ng Batangas. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming ngayong umaga. Ako po inyong lingkod, Alvin Remo. At ako po ang inyong lingkod, Vanessa April Villena. At sabay-sabay po nating banggitin ang ating programa at ito ang Palakat Streamline! Yay! Palakat Streamline.
Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline.